Paano maiwan ng magulang ang sariling anak? May isang dalagang 20 taong gulang na ipinanganak sa isang maliit na nayon sa Kyrgyzstan. Lumaki siya na buong puso ang paasa ng kanyang magulang. Lahat ay nagagalak sa kanya. Ngunit isang araw isang lalaking Hapon ang dumating at binago ang buong takbong kanyang buhay. Pagbubuntis, patutol ng magulang, at ang lamig ng tingin ng mataga na yon, nawala ang lahat sa kanya. Mag-isa siyang lumipad patungong Pilipinas, isang dayuhang lupa kung saan kailangan niyang mabuhay. Hindi niya halos naiintindihan ang wika, at wala siyang kakilala. Ngunit hindi siya sumuko, at pakalipas ng 5 taon, siya ay naging tagapagtatag ng isang brand ng pagkain na may taunang benta na 5 bilyong piso. Paano naging possible ang ganitong himala? Sino ang nagtaksil sa kanya? At paano niya nalampasan ang lahat ng pagsubok na ito? Ang video na ito ay isang muling pagbubuo ang isang tunay na kwento. Ang pag-subscribe at pag-like sa channel ay magdudulot ng suwerte. Ibahagi sa comment section kung saan ka nanonood. Ang pangalan ko ay Alina. Sa tag-araw ngang 2020, sa edad na 20, nakatira ako sa isang maliit na nayon sa hilagang Kyrgyzstan. Sa lugar na iyon natanaw ang bundok Tian Shan, nagpapatakbo kami ng isang maliit na tindahan kasama ang aking nga magulang. Naalaga ang aking mga matupa, at gumagawa at nagtitinda ang aking ina ng tradisyonal na matatamis. Ako ang panganay. Tinutulungan ko ang tindahan habang inaalagaan ang aking dalawang nakababatang kapatid na lalaki. Pinupuri ako ng taga nayon. Si Alina ay talagang isang masunuring anak. Magaling din siya sa pag-aral. Ipinagmamalaki rin ako ng aking nga magulang. Ngunit nakaramdam ako ng pagkasuffocate. Ayokong tapusin ang aking buhay sa maliit na nayong ito. Gusto ko makakita ng mas malawak na mundo, iyon ang inisip ko. Nang Hulyo ng taong iyon, dumating sa nayon ang nga tao mula sa Hapon. Sila ay isang delegasyon mula sa isang international trade organization. Narito sila upang siyasatin ang isang proyekto para sa pag-export ng mga produktong agrikultural ng Kyrgyzstan sa Pilipinas. Isa sa kanila si Shunsuke Kimura. Sige, Kimura, 32 taong gulang ay matangkad at tahimik. Siya ang team leader NG delegasyon. Kailangan nila NG interpreter, at ako ay nakakapagsalita NG Counting Ruso at Ingles. Naaral ako sa kolehiyo ng 1 taon, maari ka bang tumulong? Tanong ni Gay Kimura sa akin. Opo, kaya ko. Tumulong ako sa kanila sa loob 1 linggo. Pinangunahan ko sila sa mga sakahan nagsilbi bilang interpreter, at nagsalin ng mga kontrata. Nakatingin sa akin si Gay Kimura. Interesado ka ba sa Pilipinas? Opo, sobra. Marami akong napanood na drama. Hindi mo ba gustong pumunta sa Pilipinas? Gusto ko po, pero wala akong pera. Ngumiti si J. Kimura. Darating ang pagkakataon balang araw. Sa huling gabi, may festival sa nayon. Sumama rin ang nga miyembro ng delegasyon. Nagpakita akong tradisyonal na sayaw. Nakatingin lang si J. Kimura. Matapos ang festival, lumapit si J. Kimura. Talagang napakaganda mo. Salamat po. Maari ba tayong magpatuloy sa komunikasyon? Ibinigay ko ang numero ng aking cellphone, bumalik si Gay Kimura sa Pilipinas, ngunit napadala siya ng mensahe araw-araw. Anong ginawa mo ngayon? Kumusta ka? Gusto kitang makita. Sumagot din ako. Unti-unti kaming naging malapit. Pakalipas ng 3 buwan, bumalik si Gay Kimura sa nayon. Sa pagkakataong ito, mag-isa siya. Nandito ako para makipagkita kay Alina. Kuminang ang aking puso. Nanatili si Gay Kimura ng 1 linggo. Nagkikita kami araw-araw, naglalakad kami, nag-usap, at nagbabahagi ng pangarap. Sa huling gabi, sinabi ni Gay Kimura mahal kita. Sumagot ako, mahal din kita. Nang gabing iyon makayakap kami sa ilalim ng naniningning na bituin. Umalis si Gay Kimura. Ngunit pakalipas ng 1 buwan, may napansin ako. Buntis ako. Nanginginig ang aking nga kamay. Paano ko ito sasabihin? Sa aking nga magulang. Kay Gay Kimura. Anong pagpipilian ang gagawin ko? Hawa ang pregnancy test kit, umupo ako ng tulala sandali. Hindi ako makapaniwala. 20 taong gulang walang asawa at buntis. Una kong kinonta si Gay Kimura, Shunsuke-san, buntis ako. Walang imik sa kabilang linya ng telepono. Totoo ba? Oo, sigurado ako. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko. Magpakasal tayo. Umiyak ako, magaluhan ng kaluwagan. Ngunit ang problema ay ang aking mga magulang. Pagkatapos ng hapunan, buong tapang akong nagsimulang magsalita. Tatay, nanay, may gusto akong sabihin sa inyo. Ano iyon? Buntis po ako. Ang tunog ng kutsara na nahulog sa sahig ay malakas na umalingaw-ngaw sa gabi. Unti-unting tumigas ang mukha ng aking ama. Ano? Ang ama ay Hapon.
Si Shunsuke Kimura, nangako siyang mapakasal. Buong lakas na tumayo ang aking ama, nasisiraan ka na ba ngang ulo, buntis ka ng walang asawa, at ang ama ay isang dayuhan? Tatay, mabuting tao si Shunsuke-san. Kung mabuting tao siya, bakit hindi mo na kayo napakasal? Anong mangyayari sa aming dangal? Umiya ang aking ina. Ano ang gagawin natin? Ano ang sasabihin ng mga taga na yon? Wala akong nasabi. Mula kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon. Mukhang nabuntis si Alina sa isang dayuhan at wala pa silang kasal. Malamang nahihiya ang kanyang nga magulang. Nagbago ang tingin ng nga taga nayon sa akin. Ang nakastama sa aming tindahan ay biglang nawala. Hindi na makalabas ng bahay ang aking ina. Ang aking ama ay ayaw man lang tumingin sa mukha ko. Nakulong ako sa aking silid. Araw-araw kaming nag-usap ni Ge Kimura sa telepono. Maktis ka lang ng kaunti pa. Pupunta ako agad. Kailan? Sa susunod na buwan. Mababakasyon ako at formal na babati sa iyong nga magulang. Buong puso akong naniwala sa kanyang nga salita. Ngunit lumipas ang isang buwan, at hindi dumating si Ge Kimura. Nakaroon ako ng problema sa trabaho, kaya hindi ako makakapunta. Patawad, kailan ka darating? Pakiusap, maghintay ka pa ng kaunti. Lumipas ang 2-3 buwan. Unti-unting lumaki ang aking tiyan. Mas lumala ang panunukso nga taga na yon. Ano kaya ang gagawin ng batang iyon? Kawawa naman ang kanyang nga magulang. Isang araw, sinabi ng aking ama Alina, ipalaglak mo ang batang iyan. Tatay, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ka naman niya papakasalan, hindi ba? Kung gayon, bakit kailangan pang ipagpatuloy? Naisip mo ba kung anong mangyayari sa aming dangal? Hindi po. Sinabi po ni Shunsuke-san na mapapakasal kami. Iyan ay salita lamang. Maari bang pagkatiwalaan ang nga dayuhan? Ilang buwan na, hindi pa rin siya dumarating? Tumakbo ako sa aking silid at umiyak. Tinawagan ko si Ge Kimura. Shunsuke-san, pinapipilitan ako ng aking magulang na ipalaglak ang bata. Ano? Pakiusap, pumunta ka. Kailangan kong pumunta ka ngayon. Sige, sisiguraduhin kong makakapunta ako ngayong linggo. Ngunit lumipas din ang linggong iyon. Nabigay muli ang dahilan si Ge Kimura, nagkaroon kami ang malaking proyekto sa opisina, talagang pasensya na. Nang sandaling iyon naintindihan ko, hindi na darating si Shunsuke-san. Nagsalita lang siya tungkol sa pananagutan, lumitaw sa akin ang pakiramdam ng pagtataksil. Ngunit hindi ako sumuko, responsibilidad ko ang bata sa aking tiyan. Nagpasya ako, pupunta ako sa Pilipinas mag-isa. Kung hindi siya darating, ako ang pupunta. Nang gabing iyon, umalis ako ng bahay. Isang bagahe lamang ang dala ko. Nag-iwan ako ng sulat sa aking nga magulang. Patawad po, babali ako ng matagumpay. Sumakay ako sa bus patungong Bishkek, ang kabisera. Doon hinanap ko ang embahada ng Pilipinas. Gusto ko pong mag-apply ng tourist visa. Ano ang iyong layunin? Gusto ko pong maglibot sa Pilipinas. Kasinungalingan iyon. Ang tunay kong layunin ay makipakita kay Shunsuke Kimura at ipapanagot siya bilang amang nga aking anak. Naibigay ang visa. Bumili ako ng IFA, ginamit ko ang lahat ng pro ko. Noong Disyembre 2020, lumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Ang hangin ay mainit at mahalumigmik, ngunit ng gabing iyon matindi ang ulan at ginaw. 5 buwan na ang aking pagbubuntis. Itinatago ko ito sa ilalim ng aking coat, ngunit halata pa rin. Tinawagan ko si Ge Kimura. Shunsuke-san, nasa Pilipinas ako. Ano? Nasaan ka ngayon? Nasa Naya po ako. Naputol ang tawag. Pakalipas ng 2 oras dumating si Ge Kimura. Namumutla ang kanyang mukha. Bakit ka dumating? Dahil hindi ka dumating kaya ako ang pumunta. Hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Magiging malaking problema kung malalaman ng kumpanya. Kaya anong gusto mong gawin ko? Ako at ang batang ito, yumuko si Ge Kimura. Patawad. Nakamali ako sa pag-iisip. Nang sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi pala siya kailanman na plano na panagutan ako. Nadala lang siya ng emosyon sa sandaling iyon, naiwan akong maisa. Isang dayuhang bansa, dayuhang wika, at isang 5 buwang buhay sa aking tiyan. Paano ako makakaligtas? Dinala ako ni Shunsuke Kimura sa isang hotel. Isang lugar na akma sa salitang mura at lumang tirahan. Maghintay ka dito ang ilang araw. Paisipan ko muna. Maisip? Anong isipin mo pa ngayon? May problema din ako. Maaring mawalan ako ng trabaho kung malalaman ng kumpanya. Kaya ako, anong mangyayari sa akin at sa batang ito?
Kumuha si Gekimura ng pera mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. 50,000 piso. Kunin mo ito at bumalik ka sa Kyrgyzstan. Bumalik? Anong sabi mo? Patawad, hindi kita kayang pakasalan. Ibinasa ko ang pera sa sahig. Gusto ko bang ang pera? Hindi. Ang kailangan ko ay ama para sa batang ito. Hindi pa ako handa na magpakasal. Kung gayon, anong sinabi mo sa akin sa Kyrgyzstan? Sinabi mo mahal mo ako, sinabi mong pananagutan mo. Walang sagot si G. Kimura. Tahimik lang niyang binuksan ang pinto at umalis. Babalik ako pagkalipas ng 3 araw. Sumara ang pinto. Umupo ako sa sahig, umiyak. Paano niya nagawa ito? Sa loob ng 3 araw, nakulong ako sa silid ng hotel. Walang mapuntahan, walang kakilala. Halos hindi ako makapagsalita ng Tagalog, nagutom ako. Nagpunta ako sa convenience store. Bumili ako ng isang tinapay. 200 piso. Ang pera ko lang ay ang 50,000 piso na iniwan ni G. Kimura. Gaano katagal kaya ako mabubuhay sa perang ito? Pakalipas ng 3 araw, bumalik si G. Kimura. Nakapapasya ka na ba? Tanong ko. Patawad, talagang hindi ko kaya. Kaya anong gagawin ko? Iyan ay desisyon mo. Umusbong ang galit sa akin. Sa unang pagkakataon, tinaas ko ang aking boses. Duwag. Talagang duwa ka. Dahil sa iyo, nawala ang aking bayan at mga magulang. Ngayon makukunwari kang walang alam. Pasensya na, ngunit may sarili rin akong buhay. Muling umalis si G. Kimura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Nablock din niya ako sa messaging app. Ganap akong inabandona. Naisip ko babalik ba ako sa Kyrgyzstan, ngunit ano ang magbabago kung babalik ako? Hindi ako papatawarin ng aking mga magulang, at lalo lang akong patatawanan ng taga-nayon. Hindi pemes maputi na maktis dito. Pagkalipas ng 1 linggo, naubos ang pera ko, hindi ko mabayaran ang hotel. Isang lalaking may-ari ang kumatok sa pinto. Kung wala kang pera, umalis ka na. Patawad, pakiusap. Hintayin niyo lang po ako ng kaunti. Hindi. Umalis ka ngayon. Inayos ko ang aking gamit at lumabas sa kalsada. Ang Disyembre sa Maynila ay mainit at mahalumigmig. Ngunit ng gabing iyon, matindi ang ulan at ginaw. 6 na buwan na ang aking pagbubuntis. Mahirap na rin ang maglakad. Nagpunta ako sa Istasyon Naga Merete. Mas mainit doon. Umupo ako sa bangko. Mabilis na dumaraan ang matao. Walang sinuman ang tumitingin sa akin. Dumating ang gabi. Lumapit ang isang station attendant. Hindi ka maring matulog dito. Wala po akong mapuntahan. Kahit na, bawal po. Lumabas ako muli. Patuloy ang ulan. Umupo ako sa isang bangko sa parke. Ginaw na ginaw ako. Mahigpit kong inayos ang aking coat. Gumalaw ang bata sa aking tiyan. Patawad, anak, dahil sa kapabayaan ng iyong ina. Pumata ang aking maluha. Mamamatay kaya ako sa ginaw? Nang sandaling iyon, may lumapit. Ayos ka lang ba? Isang babaeng nasa edad 50. Opo, ayos lang. Hindi ka mukhang ayos. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po. Tumingin ang babae sa aking tiyan. Buntis ka? Opo. Anong ginagawa mo dito sa ganitong lugar? Wala po ako. Hindi ako makasagot. Umiyak lang ako. Halika, sumama ka sa akin. Sabi ng babae. Saan po? Sa tindahan ko. Doon ka muna manatili ngayong gabi. Wala akong papipilian. Sumama ako sa kanya. Ang babae ay may-ari ng isang karinderya. Isang maliit na tindahan na nagbebenta ng puto at kutsinta. Mapahinga ka dito sa bodega. Hindi malamig dito. Salamat po, buksan ko ang iyong kwento bukas. Ngayon, magpahinga ka. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang init ng puso ang isang tao. Ang pangalan ng babae ay Aling Nena. Kinabukasan, nagtanong si Aling Nena, ano ba talaga ang nangyari? Ikiniwento ko ang lahat. Tungkol sa Kyrgyzstan kay G. Kimura, ang pagbubuntis at ang pagtataksil, lahat-lahat. Bumuntong hininga si Aling Nena. Ganon talaga ang nalalaki. Ayaw nilang mananagot. Ano ang gagawin ko ngayon? Una, ipanganak mo ang bata. Pagkatapos, doon tayo mag-isip kung ano ang susunod. Maari po ba akong manatili dito? Kung ayos lang sa iyo sa bodega. Pero, tutulong ka sa akin sa tindahan. Ha? Talaga po. Salamat po. Kaya na simula akong matrabaho sa tindahan ni Aling Nena. Nagugas ako ng pinggan, naglinis at tumulong sa simpleng pagluluto. Mabigat ang aking tiyan, ngunit ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Mabait si Aling Nena.
Inalagaan niya ako sa pagkain at isinama ako sa ospital. Kailangan mong magpa-check up sa Obgyn, wala po akong pera. Ako ang magbabayad, bayaran mo na lang ako sa ibang araw. Si Aling Nena ang aking anghel. Ngunit hindi ko alam, hanggang kailan kaya tatagal ang kabaitan na ito? 2 buwan ang lumipas sa karinderya ni Aling Nena. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Bumangon ako bago sumikat ang araw upang tumulong sa paghahanda at naghahati ng pagkain sa mga customer. Sa gabi, naisa akong nahuhugas ng pinggan hanggang hating gabi. Hindi na maitago ang aking lumalaking tiyan. Ngunit hindi ako maaring magpahinga. Dahil may utang na loob ako kay Aling Nena na hindi ko mababayaran. Tinitignan ako nga regular na customer ng may pagtataka. Saan galing ang dalagang iyan? Mukhang dayuhan at buntis. Nasaan ang asawa niya? Pinatahimik sila ni Aling Nena. Pakiusap, hayaan niyo siya. May pinagdadaanan siyang mabigat. Isang araw, pumasok sa tindahan ang isang lalaking customer. Mukha siyang nasa kalagitnaan 40s, may matalas na tingin. Isang puto. Kinuha ko ang order. Nakatitik sa akin ang lalaki. Ikaw, dayuhan ka ba? Nag-iisa ka bang pumunta dito sa Pilipinas? Opo. Buntis ka pero nag-iisa ka. Hindi ako sumagot. Inilagay ko ang puto. Kinain ng lalaki ang isang kagat at agad na sumimanggot. Ang pangit ng lasa nito. Patawat po. Sobrang tigas ng puto. Paano ninyo ibibigay ito sa customer? Narinig ni Aling Nena ang ingay at lumabas mula sa likuran. So kung hindi niyo po gusto, ibabalik ko po ang pera. Ibalik ang pera, at sayahin mo ang oras ko at babayaran mo lang ng pera? Kung gayon, ano po ang gusto ninyong gawin namin? Humigi kang tawad. Ipakita mo ang iyong taus-pusong pagiging tawad. Yumukot ng malalim si Aling Nena. Patawad po. Ibinatong lalaki ang barya sa mesa at padabok na umalis. Bumuntong hininga si Aling Nena. Sino po siya? Tanong ko, si Mang Tonyo, may-ari ng kakanin store sa kabilang bayan. Karibal namin. Bakit po siya nagpunta dito para magreklamo? Dahil nababawasan ang customer sa tindahan niya, kaya dito siya naglalabas ng samangang loop. Huwag mo ng pansinin. Ngunit pagkatapos nun, patuloy pa rin na dumalaw si Mang Tonyo sa tindahan. 2 o 3 beses sa isang linggo, laging may reklamo. Tigas ng puto. Matabang ang sarsa. Mabaga maglabas ng pakain, nagtiis lang si Aling Nena sa bawat pagkakataon, ngunit hindi ko ito matanggap. Bakit siya ganon ka-cruel? Isang araw, bumalik si Mang Tonyo, sa pagkakataong ito mas malala. Hoy, hindi ba ang dayuhan na ito ang gumawa ng puto? Sigaw niya sa akin, hindi po. Ang may-ari po ang gumawa? Huwag kang magsinungaling. Sigurado akong isang walang alam na dayuhan ang gumawa nito. Kaya ang pangit ng lasa. Huwag po kayong ganyan magsalita. Ano? Sumasagot ka pa sa akin. Tinaas ni Mang Tonyo ang kanyang boses. Nagulat ang ibang customer. At tumingin sa amin. Mabilis na lumabas si Aling Nena. Mang Tonyo, tama na po. Kayo ang tumigil. Mas mabuti pang magsara na ang tindahan na ito. Nag-empleyo ng isang dayuhang hindi mo alam kung sino, at ang lasa ng pagkain ay napakapangit. Umalis ka. Ngayon na. Ngumisi si Mang Tonyo at lumabas ng tindahan. Magsasara rin kayo. Tignan niyo lang. Nalumo si Aling Nena sa sahig. Ayos ka lang po. Lumapit ako. Patawad. Alina, dahil sa akin, nakaramdam kang hindi maganda. Hindi po. Kasalanan ko po. Hindi iyon ay dahil sa inggit niya noon pa. Nang gabing iyon, naisip ako sa kama sa bodega. Bakit ang tao tulad ni Mang Tonyo ay ganun ka malupit? Ngunit ang mahalaga ay hindi kami sumuko. Hindi kami sumuko. Pebrero 2021, papalapit na ang araw ng panganganak. Isinama ako ni Aling Nena sa ospital. Huwag kang maalala, kasama mo ako. Napakabigat ng panganganak. Tumagal ito ng 20 oras. Sobra-sobra ang sakit, ngunit naktiis ako. Sa wakas, umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Isang babay, congratulations, isang malusok na babay. Ibinigay ng nurse ang sanggol sa aking dibdib. Maliit, at may kakaibang lambot ng sanggol. Siya ang aking anak. Aileen, iyan ang ipinangalan ko sa kanya. Ang ibig sabihin nito ay kapayapaan. Umiyak si Aling Nena. Napakaganda, talagang napakaganda. Nang yakapin ko si Aileen, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Hindi na ako maaring sumuko. Para sa batang ito, kailangan kong magtagumpay. Pagkatapos lumabas sa ospital, bumalik ako sa karinderya. Pinatulog ko si Aileen sa bodega at inalagaan. Nagtatrabaho habang naalaga ng bata. Mahirap sa katawan, ngunit masaya ang aking puso. Ngunit lumitaw ang bagong problema.
Nag-expire na ang aking tourist visa. Naging undocumented immigrant ako. Sinabi ko ito kay Aling Nena. Ano ang gagawin ko? Hindi ko alam. Kailangan ko bang bumalik sa Kyrgyzstan? Hindi. Anong mangyayari kay Eileen? Kailangan ko siyang isama. Paano ka mabubuhay doon? Tatanggapin ka ba ng iyong nga magulang? Hindi ako makasagot. Mula nun, hindi na sinagot ng aking nga magulang ang aking natawag. Manatili ka dito. Susubukan kong mahanap ng solusyon. Sabi ni Aling Nena, ngunit hindi madali makahanap ng solusyon na simula ang mga araw na kailangan kong mamuhay ng palihim bilang isang undocumented immigrant. Pagkalipas ng ilang buwan, isang araw, sinabi ni Aling Nena, Alina, marunong ka bang gumawa ng matatamis na pagkain mula sa inyong bansa? Opo, ang nga tradisyonal na matatamis na itinuro sa akin ng aking ina, maari mo bang subukan gumawa? Gumawa ako nga tradisyonal na matatamis mula sa Kyrgyzstan. Isang matamis na pagkain na gawa sa harina at maraming pulot-pukyutan. Kinain ito ni Aling Nena. Masarap? Maari nating ilagay ito sa menu ng tindahan. Talaga po? Oh, sigurado akong magugustuhan din ito ngang Pilipino. Mula ng araw na iyon, idinagdag ko sa menu ang mamatatamis na galing sa Kyrgyzstan. Maganda ang reaksyon. Ano ito? Masarap. Kakaibang matamis galing sa ibang bansa. Unti-unting dumami ang nga order. Nagala si Aling Nena. Alina, may talento ka. Bakit hindi mo pa ito palawigin? Naisip ko, paano kung pasamahin ko ang matatamis na galing sa Kyrgyzstan at ang lokal na bigas Pilipino? Hindi kaya makagawa ako ng isang ganap na bagong lasa? Wala akong kaalam-alam na ang ideyang iyon ang lubos na mapapabago sa aking buhay. Gabi-gabi, inilan ko ang sarili sa paghahanap ni bagong resipe. Pagkatapos makatulog ni Eileen, mag-isa akong nag-eksperimento sa bodega. Pinasama ko ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng Kyrgyzstan sa espesyal na bigas Pilipino. Sa simula, puro kabiguan, masyadong matigas o kaya naman ay nahihiwa-hiwalay, ngunit hindi ako sumuko. At pagkatapos ang ilang dosenang pasubok, sa wakas ay nagtagumpay ako. May malambot na tekstura at matamis na tamis ng pulot-pukyutan. Ang bigas Pilipino at ang pulot-pukyutan ng Kyrgyzstan ay perpektong nakatugma. Agad kong ipinakita kay Aling Nena, subukan niyo po ito. Lumaki ang mata ni Aling Nena. Wow, ang sarap. Anong ingredients nito? Kakanin na gawa sa bigas Pilipino at pulot-pukyutan ng Kyrgyzstan. Ang galing. Ito ay espesyal. Kinabukasan, agad namin itong inilagay sa menu ng tindahan. Ipinangalan namin itong Harmony Kakanin. Ibig sabihin ay pagkakaisa ng dalawang kultura. Ang reaksyon ng mga customer ay sumabog. Talagang masarap ito. Saan mo ito natutunan? Ako po ang nakaisip. Kung ibebenta mo pa ito, sigurado akong magiging hit ito. Sa loob ng isang buwan, naging paboritong menu ng karinderya ang Harmony Kakanin. Araw-araw dumaraksa ang na-order. Isang araw, sinabi ni Aling Nena ng may seryosong mukha, Alina, bakit hindi natin ito gawing isang negosyo? Negosyo po. Nagulat ako at tumingin kay Aling Nena. Oh, matayo-tayo ngayong pabrika at mass production. Ngunit wala po akong pera. Maganap tayong investor. Mayroon itong malaking potensyal. Kumabog ang aking dibdib. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng matinding takot. Maari ba akong magpatakbo ng negosyo bilang isang undocumented immigrant? Ipinakilala ako ni Aling Nena sa isang abogado. Maaring malutas ang problema sa visa. Kailangan mong kumuha ng work visa o business manager visa, ngunit hindi ito madaling daan. Wala po bang ibang paraan? Maari kong kinikilalaan ng ama ng iyong anak at nagbabayad ng suporta sa bata. Hindi po iyon possible. Mula nun, wala na po akong kontak kay Gekimura. Kung gayon, para sa business manager visa, kailangan ng kapital na hindi bababa sa 5 milyong piso. Nawalan ako ng pag-asa. 5 milyong piso. Hindi ko iyon maisip sa aking kasalukuyang sitwasyon. Ngunit sinabi ni Aling Nena, ako ang mag-i-invest. Ha? 2-5 milyong piso ang ilalabas ko. Ang natitira ay kukuha tayo ang loan sa bangko. Aling Nena, napakalaking prapo iyan. Ayos lang, naniniwala ako sa iyo. Sigurado akong matatagumpay ang produktong ito. Hindi ko mapigilang umiyak. Salamat po. Hindi ko po malilimutan ang utang na loob na ito. Huwag kang umiyak. Makasama tayong magtatagumpay. Noong Hunyo 2021, natatah kami ng isang kumpanya. Ipinangalan namin itong Dalawang Langit. Ang ibig sabihin ay dalawang kalangitan ng Kyrgyzstan at Pilipinas ay konektado. Si Aling Nena ang naging presidente at ako ang naging development manager. Umupa kami ng maliit na pabrika. 2 lang kami na empleyado. Bumili kami ng makina, bumili ng ingredients,
at nag-isip ng disenyo ng packaging. Lahat ay unang karanasan para sa amin. Marami rin kaming pagkakamali. Minsan, nasira ang makina at isang buong araw kaming nakumpuni. Minsan naman, nakamali kami ng order ng ingredients at kailangan naming ulitin ang lahat. Ngunit hindi kami sumuko. Pakalipas ng 3 buwan, natapos ang aming unang produkto, isang maliit na kahon na may 10 piraso ng harmonika kanin. Niyakap namin ni Aling Nena ang isa't isa at umiyak. Nagawa natin. Opo, nagawa natin. Napunta kami sa mga supermarket para maalok ng aming produkto. Karamihan sa mga tindahan ay tumanggi. Hindi po namin may bebenta ang dayuhang produkto. Sino po ang bibili niyan? Masyadong malaki ang risk. Ngunit may isang tindahan na tumanggap sa amin. Isang maliit na lokal na grocery store sa kapitbahayan. Subukan natin. Para sa isang buwang test sale, nag-supply kami ng 100 kahon. Sa loob ng isang linggo, nabenta lahat. Tinawagan kami ng may-ari ng supermarket ng nagmamadali. Magpadala pa po kayo ng marami. Dumadaksa po ang nga customer. Talaga po. Opo, napakasarap daw po. Ang galing. Maari po ba kayong magpadala ng 500 kahon? Natrabaho kami ng walang tigil, araw at gabi. Natulog kami sa pabrika habang gumagawa ng kakanin. Lumaki rin si Eileen sa pabrika. May baby bet sa isang sulok ng pabrika. At inaalagaan ko siya habang nagtatrabaho. Mabilis na kumalat ang balita. Sunod-sunod na ring tumatawag ang ibang supermarket. Mag-supply din po kayo sa amin. Sa loob ng 3 buwan, nagsisimula na kaming mag-supply sa 20 tindahan. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumawa ito sa 100 tindahan. Mabilis na tumaas ang aming benta. Ngunit dito nagkaroon ng problema. Iyon ay si Mang Tonyo. Biglang dumating si Mang Tonyo sa pabrika. Mukhang kumikita ka ng malaki. Ano po ang kailangan ninyo? Gusto ko ring ma-invest. Invest po? Ibenta mo sa akin ang kalahati ng shares. Magbibigay ako ng 10 milyong piso. Matata na sinabi ni Aling Nena, hindi po namin kailangan. Hindi kailangan? Ngayon na maganda ang takbo ang negosyo, lumalaki na ang ulo mo, ha? Sisisihan mo iyan. Hindi po kami magsisisi. Umalis na po kayo. Nagalit ang mukha ni Mang Tonyo. Tandaan mo, hindi ito matatapos ng ganyan lang. Umalis si Mang Tonyo ng may bante. Nakaramdam ako ng masamang pakiramdam. Ano kaya ang binabalak niya? Hindi ko alam. Ngunit kailangan nating maingat. Isang linggo pakalipas, nangyari ang kinatatakutan namin. Tumawag ang isang supermarket ng nagmamadali. May problema po sa produkto. Nagrereklamo po ang customer ng pananakit ng tiyan. Ano? Stop na po ang supply hanggat hindi pa nakakapaimbestiga ang health office. Tumawag din ang ibang supermarket na may kaparehong reklamo. 5 agad na tindahan. Agad naming inimbestigahan ang pabrika. Walang problema. Perpekto ang aming hygiene at ang mga ingredients ay sariwa lahat. Kakaiba. Walang problema sa aming produkto, sabi ni Aling Nena habang nakakagat ang labi. May nabigay ng maling impormasyon. Nang sandaling iyon, naintindihan ko. Si Mang Tonyo, inupahan niya ang nga tao para maksimula ang maling incident ang food poisoning para sirain ang aming negosyo. Paano namin malalampasan ang matinding krisis na ito? Patuloy ang paninira ni Mang Tonyo. Dumaksa ang mga malisosong komento sa internet. Nakasakit ako sa tiyan dahil sa produktong ito. Napakadumi ng pabrika. Dahil dayuhan ang gumawa, madumi. Lahat iyon ay puro kasinungalingan. Ngunit naniwala ang mga tao sa mga anonymous na salita. Bumaksa ng husto ang benta. Dumaksa ang nga notifikasyon ng pagputol ang kontrata mula sa nga supermarket. Napakasama na ang aming image. Hindi na namin ito kayang ipagpatuloy. Sa loob lang ning sangbuan, nawalan kami ng 10 kliyente. Napahawa si Aling Nena sa kanyang ulo. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi tayo maaring sumuko. Kailangan nating patunayan na tama tayo. Humingi ako ng opisyal na inspeksyon sa health office. Pakiusap, suriin ninyo ang aming produkto. Gusto kong patunayan na walang problema. Pagkalipas ng 2 linggo, lumabas ang resulta ng inspeksyon, pasado sa lahat ng kategorya. Napakausay ng kalinisan at ang sariwang kalidad ng mga ingredients ay walang problema. Hawak ang resulta, napunta kami sa mga supermarket. Tignan niyo po. Ito ang opisyal na resulta ng inspeksyon. Ligtas po ang aming produkto, ngunit ang masamang reputasyon ay hindi madaling mabura. Hindi na po kayang ibalik ang nasira ninyong image. Pakiusap, bigyan niyo lang po kami ng isa pang pagkakataon. Sa desperadong paghihikayat, ilang supermarket ang muling pumaya na ay patuloy ang pagbebenta ng aming produkto. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Mang Tonyo.
Sa pagkakataong ito, direkta siyang sumugot sa pabrika. Sinipan niya ng malakas ang pinto at padabok na pumasok. Kayo, lalabanan niyo ako hanggang huli. Umalis ka, umalis. Hindi ba binabalaan na kita? Kung tatanggihan mo ang alok ko, pagsisisihan mo iyan. Alam namin ang lahat ng ginawa mo, ang namaling reklamo at ang namasasamang komento sa internet. Ikaw ang gumawa, hindi ba? Ngumisi si Mang Tonyo. May ebidensya ka ba? Wala ka. Pero alam kong ikaw iyon. Kung wala kang ebidensya, manahimik ka, at babalaan kita. Kung lalabanan mo pa ako, mas malala ang mangyayari sa iyo. Hindi ko na nakayanan. Bakit po ninyo ginagawa ito? Ano po ang ginawa namin sa inyo? Ano ang ginawa niyo? Hindi ba hinalangan niyo ako? Ako ang unang magsisimulan ng negosyo gamit ang bigas mula sa Pilipinas, tapos inagaw niyo? Hindi po kami nang agaw, kami po ang nag-develop nito. Manahimik ka. Ang katotohanan ay inagaw mo ang aking pagkakataon, kaya pagbayaran mo iyon. Umalis si Mang Tonyo. Ngunit sa pagkakataong ito nasimula ang mas tiyak na pagbabanta. Sa loob ng isang linggo, isara mo ang tindahan. Kung hindi, malaki ang mangyayari sa iyo. Nangingini si Aling Nena, nakakatakot. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Masumbong tayo sa pulis? Wala tayong ebidensya? Anong gagawin ng pulis? Naisip ako ng husto. Dapat ba talaga akong sumuko? O kailangan kong lumaban hanggang huli? Nang habing iyon, yakap si Aileen na natutulog, naisip ako. Anak, ano sa tingin mo ang dapat gawin ng nanay? Ngumiti si Aileen sa kanyang pagtulog, parang isang anghel. Nang makita ko ang kanyang ngiti, nagkaroon ako ng sagot. Hindi ako maaring sumuko para sa kinabukasan ng batang ito. Kinabukasan, napasya ako. Pupuntahan ko si Mang Tonyo ng personal. Saan ka pupunta? Tanong ni Aling Nena. Pupunta ako sa tindahan ni Mang Tonyo. Maisa ka lang, delikado iyan. Ayos lang po, may gusto akong sabihin sa kanya. Ang kakaninsto ni Mang Tonyo ay 30 minuto ang biyahe mula sa aming pabrika. Papasok ko sa tindahan, nakita ko si Mang Tonyo na nakaupo sa likod ng cash register. Dumating ka rin, susuko ka na ba? Hindi po. May alok ako. Alok? Magbenta rin po kayo ang aming produkto. Hatiin natin ang kita. Ngumisi si Mang Tonyo. Ngayon magpapakaawa ka? Hindi po ako nagpapakaawa. Ito ay isang business proposal. Maraming customer sa inyong tindahan, hindi ba? Kung ibebenta ninyo ang aming produkto doon, magiging kapakinabangan ito sa ating dalawa. Bakit ko kayo tutulungan? Hindi po kayo tutulong. Makasama tayong kikita. Magiging malaki rin ang inyong kita. Naisip si Mang Tonyo sandali at sinabi, may kondisyon ako. Ano po iyon? Gawin mo akong solo distributor? Lahat ng benta sa Metro Manila ay sa akin? Hindi po iyon maari. Mayroon din po kaming kontrata sa ibang supermarket. Kung gayon, tapos na ang usapan, tinalikuran ako ni Mang Tonyo. Naisip ako ng husto, kung ibibigay ko sa kanya ang karapatan bilang distributor, baka itaas niya ang presyo ng arbitraryo. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon pa ba akong ibang papipilian? Sige po, ibibigay ko po sa inyo ang karapatan bilang sole distributor. Lumingon si Mang Tonyo. Seryoso ka? Opo, pero sa halip, itigil niyo na po ang paninira. Sige, gumawa tayo ng kontrata. Kaya nakaroon kami ngang kasunduan sa demonyo. Si Mang Tonyo ang naging sole distributor sa Metro Manila. Kami na lang ang magsusupply. Sa simula, maayos ang lahat. Nagsusupply si Mang Tonyo sa mga supermarket at restaurant at bumalik ang aming benta. Ngunit pakalipas ng 3 buwan, nakaroon ng malaking problema. Pinataas ni Mang Tonyo ang presyo ang produkto ng arbitrar. May karapatan ako bilang distributor. Ngunit hindi na po binibilin na mga customer dahil sa mahal. Iyan ang problema niyo. Wala akong pakialam. Bumaksak muli ang benta. Ngumisi si Mang Tonyo ay sinabi, kita mo. Nang itinaas ko lang ang presyo, hindi na mabenta. Sa huli, nakatakda kayong masira. Nang sandaling iyon, lubos kong naintindihan. Mula sa simula, balak na ni Mang Tonyo na sirain kami, ang kondisyon ng sole distributorship ay isang bita. Nawalan ng paasa si Aling Nena, talaga, tapos na tayo? Hindi. Mayroon pa tayong paraan. Anong paraan? Pupunta tayo sa Makati, BGC. Sa Makati, BGC. Hindi sa rehiyon na sakop ni Mang Tonyo. Doon, hindi niya tayo maaabot. Muling sumiklap ang paasa sa mga mata ni Aling Nena. O nga, may ganong paraan pala? Nagpasya kaming lumipat sa Makati BGC, isang malaking merkado. Magtatagumpay kaya kami. Sa simula ng 2022, nahanda kami para sa paglipat sa Makati BGC.
Ngunit ang pader ng Maynila ay mas mataas at mas makapal kaysa sa aming inaakala, sobrang tindi ng kompetisyon. At kung walang brand recognition, hindi kami makakasali sa laro. Naalok kami sa malalaking supermarket, ngunit lahat ay tinanggihan. Hindi po namin maibebenta ang bagong brand na walang GCIC proven track record. Mga produkto lang po na may garantisadong benta ang pwede naming ilagay. Patawat po. Ganun din sa mga department store. Kailangan ng 10 milyong piso para sa exhibition fee. Isang halaga na hindi namin kayang ibigay sa kasalukuyan. Bumuntong hininga si Aling Nena. Masyadong mataas ang pader ng Maynila. Naisip ko ang ibang paraan. Paano po ang online selling? Online selling? Sa mga shopping website sa internet. Hindi po ito nangangailangan ng mataas na exhibition fee. Mabibenta kaya iyon? Hindi po natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Na-display kami sa mga online shopping platform tulad ng Lazada at Shopee. Ang unang buwan ay tahimik, halos walang order. Napatuloy ang maaraw na hindi namin mabenta ang 10 piraso sa isang araw. Parang hindi maganda? Bulong ni Aling Nena ng may pag-aalala. Hintayin lang po natin ng kaunti pa? Naisip ko ang marketing strategy. Gumawa ako ng social media accounts. Instagram, Facebook, YouTube, at TikTok. Nagpost ako ng mga video at larawan ng proseso ng paggawa ng produkto. Ang tradisyonal na paraan ng Kyrgyzstan, ang espesyal na kalidad ng bigas Pilipino, at ang sarili kong kwento. Ako po si Alina, mula sa Kyrgyzstan. Iniwan ko ang aking bayan at maisa akong naalaga ng anak sa Pilipinas habang ginagawa ang produktong ito. Unti-unting nakaroon na reaksyon. Naantek ako. Suportahan ka namin. Sana magtagumpay ka. Nasimulang dumami ang nga mainit na komento. At nasimulang dumami ang nga order. Ang 10 order sa isang araw ay naging 50, pagkatapos ay 100. Pagkalipas ng isang buwan, nakakabenta na kami ng higit sa 1,000 piraso sa isang araw. Isang araw, isang sikat na influencer ang nagpost ng review video. Ang kakanin na ito ay talagang masarap. Isang kakaibang lasa na hindi ko pa natitikman kailanman. Mabilis na umabot sa mahigit 1 milyong views ang video. Sumabog ang mga order. Nakakabenta kami ng 2,000-3,000 piraso sa isang araw. Naktrabaho kami ng walang tigil, araw at gabi. Pinalaki namin ang pabrika at nakahira ng mga empleyado. Sa simula, 2 lang kami, pagkatapos ay 5, at pagkatapos ay 10. Mabilis na lumaki ang kumpanya. Noong Hunyo 2022, sa wakas ay nalampasan ng aming buwanang benta ang 50 milyong piso. Talagang nagtagumpay tayo. Umiyak si Aling Nena ng may kagalakan. Opo, nagawa natin. Umiyak din ako. Ngunit nang sandaling iyon muling napakita ang lalaking iyon. Si Shunsuke Kimura. 2 taon na ang lumipas mula nang huli namin siyang nakita. Napakita si Shunsuke Kimura sa pabrika, walang pinagbago mula 2 taon na ang nakalipas. Matangkad, at may mayos na mukha. Ngunit alam ko na ang lami sa likod ng kanyang mata. Alina, tawa ni G. Kimura ng walang galang sa aking pangalan. Naramdaman kong nilami ang dugo sa aking buong katawan. Ano po ang kailangan ninyo? Narinig ko ang balita. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo ninyo, hindi ba? Ano po ang kinalaman ninyo doon? Walang kinalaman? Hindi ba't si Aileen ang aking anak? Lumakas ng husto ang tibok ng aking puso. Ngayon, anong sinasabi mo? Hahabol ako ng kustodya at child support. Iyon ang karapatan ng isang ama. Hindi ba? Child support? Sa loob ng 2 taon, hindi ka man lang nagpadala ng balita. Tapos ngayon, child support. Legal na karapatan ko ito. Madaling patunayan sa DNA test. Naramdaman kong nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin 2 taon na ang nakalipas? Sinabi mong hindi mo kayang mananagot? At iniwan mo kami ng anak ko? Hindi ko iyon alam nun, na magtatagumpay ka ng ganito. Ibig sabihin, pera ang habol mo kaya makukunwari kang ama? Magingat ka sa pananalita mo? Seryoso ako. Seryoso? Ang aking pagtataka ay naging tuyong tawa. Umalis ka, ngayon na. Hindi ako alis. Kung hindi ka magbabayad, idedemanda kita sa korte. Narinig ni Aling Nena ang ingay at lumabas. Umalis ka, tatawagin ko ang pulis. Sige, doon tayo makita sa korte. Mapapadala ako ng abogado. Umalis si Kimura ng pabrika matapos sabihin iyon. Ngunit hindi doon natatapos ang kanyang pagbabanta. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang isang certified mail mula sa isang abogado. Hinihingi ang paglilipat ng kustodya at child support na 200,000 piso bawat buwan at 48 milyong piso bilang retroactive payment para sa nakalipas na 2 taon. Napakawalang katwiran,
Nakakabaliw na halaga. Ano ang gagawin natin? Nakatitik si Aling Nena sa sobrenang may pag-alala. Kailangan nating kumuha ng abogado. Agad kaming naganap mausay na abogado. Mananalo po ba tayo? Tanong ko. Mahirap na kaso ito. Kung mapapatunayan na siya ang biological na ama, may karapatan din siya. Ngunit ako lang ang nag-alaga, hindi man lang tumulong si G. Kimura. Kahit na, sa batas ng Pilipinas, kinikilala ang karapatan ng ama sa ilang kaso. At sa ilalim ng mabigat na kapaligiran, nagsimula ang paglilitis. Nagpahayag si G. Kimura ng walang hiya na kasinungalingan sa korte. Mahal ko ang aking anak, bilang ama, gusto kong magbayad ng child support at makasama ang aking anak. Lahat iyon ay kasinungalingan para sa pera. Dumating ang aking pagkakataon. Tumayo ako sa witness stand at direktang tumingin sa hukom. Nang malaman niyang buntis ako, iniwan niya ako sa isang murang hotel. Sa loob ng 2 taon, hindi man lang siya kumunta. Ngayon, nakukunwari siyang ama dahil gusto niya ang aking pera. Tahimik na nagtanong ang hukom, may ebidensya ka ba na sumusuporta diyan? Mayroon po akong records ng mga mensahe. Mga mensahe kung saan tumakas siya sa kanyang responsibilidad. Ipinakita ko ang aking lumang cellphone. Nandun lahat ang despradong pag-usap namin 2 taon na ang nakalipas. Binasa ng hukom ang nga mensahe sa screen. Unti-unting tumigas ang kanyang mukha. Pagkalipas ng 1 buwan, inilabas ang desisyon. Ang kahilingan ng nagrereklamo, si G. Kimura ay ibinasura. Walang obligasyon sa pagbabayad ng child support. Nanalo ako. Iyon ang sandali kung kailan napatunayan ang katarungan. Nang umalis si G. Kimura sa korte, tumingin siya sa akin ng may galit. Pagsisisihan mo ito, ngunit hindi na ako aatras pa, hindi ako magsisisi. Sa halip, naramdaman ko ang pagiging matatak na hindi ko pa nararanasan. Walang sinuman ang makakapigil sa akin ngayon. Matapos manalo sa kaso, lalo akong nagkaroon ng kumpiyansa. Wala na akong kinakatakutan. Hindi na ako mapipigilan ni na G. Kimura at Mang Tonyo. Patuloy na lumago ng mabilis ang aming negosyo. Sa pagtatapos ng 2022, sa wakas ay nabot namin ang taon ng benta na 1 bilyong piso. 1 bilyong piso, maniniwala ka ba? Umiyak si Aling Nena ng may kagalakan. Hindi po ako makapaniwala. Para akong nananaginip. Nagdaos kami na isang malaking party na selebrasyon kasama ang aming mga empleyado. Sa hindi namamalayan, 20 empleyado na ang nagtatrabaho sa amin. Lahat sila ay parang pamilya sa akin. Ngunit hindi ako plano na huminto doon, mayroon pa akong mas malaking layunin. International expansion. Gusto kong mag-export sa Kyrgyzstan. Suhestiyon ko kay Aling Nena, sa iyong bayan. Opo, gusto kong makita ng mga tao doon na nagtagumpay ako sa Pilipinas. Napakahusay na ideya, nagsimula kaming mahanda para sa pag-export sa Kyrgyzstan. Nahanap kami ng lokal na buyers, nagproseso ng customs clearance, at nagplano ng marketing. Pagkalipas ng 3 buwan, umalis ang aming unang container at bumaybay sa dagat, at ako mismo ang nagpunta sa Kyrgyzstan. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli akong umuwi. Nang lumapa ang eroplano sa airport ng Bishkek, uminit ang aking dibdib. Ang malami at tuyong hangin ay nakakamis. Pamilya ngunit parang dayuhan na amoy ng aking bayan. Sumakay ako ng sasakyan at napunta sa aking nayon. Walang pinagbago ang tanawin ng nayon sa loob ng 5 taon. Maliit at tahimik pa rin. Tumayo ako sa harap ng pinto ng aming bahay, mahina ang nanginginig ang aking makamay. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pinto. Nok-nok, sumilip ang aking ina. Sino po sila? Nanay, ako po ito. Si Alina. Lumaki ang mga mata ng aking ina. Alina, opo, bumali ako. Umiyak ang aking ina at niyakap ako ng mahigpit. Alina anak ko, binasa ng luha ng aking ina ang aking balikat. Umiyak din ako ng malakas. Lumabas din ang aking ama. Alina? Opo, tatay. Walang nasabi ang aking ama, ngunit ang kanyang nga mata ay namula. Pumasok kami sa bahay at nag-usap habang umiinom ng mainit na saa. Paano ka nabuhay sa mga nakaraang taon? Nagtatakpo ako ng kumpanya sa Pilipinas, at nakaanak na rin po ako. Anak? Opo, si Eileen. 5 taong gulang na po siya ngayon. Ipinakita ko ang litrato sa aking smartphone. Hinimas ng aking ina ang screen ng may pagmamahal. Ang ganda. Apo na pala natin? Patawad po, nanay. Hindi po ako nakapagbigay ng balita. Ayos lang. Basta litas ka, sapat na iyon. Naksalita ang aking ama, anong negosyo ang ginagawa mo? Pinaksama ko po ang bigas Pilipino at ang tradisyonal na matatamis mula sa atin. Natagumpay ba iyon? Opo. Nakabenta po kami ng 1 bilyong piso noong nakaraang taon. Lumaki ang mata nga aking ama.
1 bilyong piso, opo, 1 bilyong piso sa pera ng Pilipinas. Tumango na malalim ang aking ama. Magaling ka, talagang napakagaling mo. Sa unang pagkakataon, pinuri ako ng aking ama. Napuno ang aking dibdib at munti na akong umiyak. Nakipakita rin ako sa mga taga-nayon, ang mga taong tumutukso sa akin 5 taon na ang nakalipas. Na bago ang kanilang ugali na parang pinabaliktad ang palad. Alina, ang galing mo, nagtagumpay ka raw sa Pilipinas. Ikaw ang ipinagmamalaki ng aming nayon. Ngumiti ako at bumati, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may kaunting pakiramdam ng kabiguan. Ganon kadali ba nagbabago ang ugali ng matao kapag nagtagumpay ka? Nagdaos ako ng isang discussion forum sa community hall ng nayon para ipakilala ang aking produkto sa mga taga-nayon. Ito ang harmonika kanina ginawa ko, pagkakaisa ng kultura ng Kyrgyzstan at Pilipinas. Nagkaroon na food tasting at lubos itong pinuri. Masarap. Katulad ng atin, pero mas malambot at mas pinong lasa, ito pala ang nagtagumpay sa Pilipinas, agad na simulang dumating ang nga order. Ang nga tindahan sa nayon ay gusto lahat na magbenta. Tumawag din ang malalaking supermarket sa Bishkek. Maari po ba kayong mag-supply sa buong bansa? Opo, siyempre. Agad kaming nagkaroon ng malaking kontrata. Mabilis na kumalat ang aming produkto sa buong Kyrgyzstan. Malawak din itong itinampo sa malukal na balita. Si Alina mula sa Kyrgyzstan, natagumpay sa Pilipinas, dumasa ang mga imbitasyon sa interview mula sa TV, radio, at pahayagan. Buong puso kong ikinuwento ang aking paklalakbay. Hindi po ako kailanman sumuko. Sobrang hirap ngunit nagtiis ako hanggang sa huli. At natupad ko ang aking pangarap. Simulang tingnan ako nga kabataan sa Kyrgyzstan bilang isang role model. Gusto ko rin maging tulad ni Alina. Gusto kong matagumpay sa ibang bansa. Tiningnan ko sila sa mata at sinabi, kaya niyo rin. Huwag kayong sumuko at patuloy na subukan. 1 buwan akong nanatili sa Kyrgyzstan. Nakasama ko ang aking mga magulang, nakipakita sa mga lumang kaibigan, at nilanghap ang hangin ng aking bayan. Ngunit ngayon, ang Pilipinas na ang aking dapat balikan. Dahil doon nakihintay ang mahal kong anak na si Aileen. Sa arong pag-alis, inihatid ako nga aking mga magulang sa airport, bumalik ka ulit anumang oras. Opo, nanay, ikaw ang aming ipinagmamalaking anak, sinabi ng aking ama ng may lakas. Hindi ko napigilang umiyak. Sumakay ako sa eroplano at bumalik sa Pilipinas. Sa arrival lobby ng Enaya, nakita ko ang pamilyar na mukha. Nanay, tumakbo si Aileen sa akin nang nakangiti. Lumuhod ako at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Namiss kita, Aileen. Namiss din po kita. Nakangiti rin ng marahan si Aling Nena. Kumusta? Napakasaya. Pinatawad na rin po ako ng aking magulang. Talagang napakaganda. Ito na ang tunay na simula. Noong 2023, lalo pang lumaki ang kumpanya. Nilampasan ang 3 bilyong piso sa taon ng benta. Hindi lang sa mga malalaking supermarket, kundi nakapasok na rin kami sa mga food section sa basement ng mga sikat na department store. Kilala na ang aming brand. Harmonika kanin? Alam ko iyan. Oo, iyon yung gawang ng dayuhan. Hindi ba? Napakasarap. Gumawa rin kami ng TV commercial at ako mismo ang lumabas. Ako po si Alina, mula sa Kyrgyzstan. Ginagawa ko ang harmonika kanin, ang pagkakaisa ng dalawang kultura. Malaki ang naging epekto ng commercial at mabilis na tumas ang brand recognition. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan ang pagiging mapagpakumbaba. Hindi ko nakalimutan ang mahirap na nakaraan at ang mataong tumulong sa akin. Ibinigay ko pa ang shares ng kumpanya kay Aling Nena. Ito po ay karapat-dapat lamang. Kung wala po kayo, hindi ako magiging ganito. Salamat Alina. Pinahusay din namin ang mga benepisyo para sa mga empleyado. Tinaasan ang sweldo, nagbigay ng bonus, at dinagdagan ang pet leaves. Ang galing ang presidente. Nagalak ang lahat. Masaya ako. May mas mahalaga pa sa pera, ang pagkakaisa ng mga tao, ang pasasalamat, at ang kagalakan ng pagbabahagi. At isa na lang ang natitira kong layunin. Ano kaya iyon? Sa simula ng 2024, nasimula ako ng bagong hamon. Natata ako ng isang foundation. Ipinangalan ko itong Alina Paasa Foundation. Malinaw ang layunin. Tulungan ang madayuhang babae na nasa mahirap na sitwasyon, tulad ko noon. Mga babaeng buntis ngunit walang mapuntahan. Mga babaeng hindi naintindihan ang wika at nakahiwalay sa lipunan. Mga babaeng gustong magsimula ng negosyo ngunit walang pagkakataon. Bilang unang proyekto, nagtayo kami ng shelter. Bumili kami ng isang maliit na gusali sa labas ng Maynila. Isang espasyo kung saan maaring mamuhay ng makasama ang 10 babae. Kumuha kami ng psychological counselor at nagbigay ng interpreter.
Nagbukas din kami ng klase ng Tagalog. Sa araw ng pagbubukas, nagbigay ako ng speech sa kanilang harap. Ako noon ay tulad din ninyo. Iniwan ako ng buntis, hindi naintindihan ang wika, at talagang nahirapan. Ngunit hindi ako sumuko. Kaya ninyo rin. Sa simula, 5 babae ang nanirahan. Mga babae mula sa Vietnam, Indonesia, Uzbekistan, Cambodia, at Mongolia. Lahat sila ay may kaparehong sitwasyon sa akin noon, naging kasama nila ako. Makasama kaming nagluluto, sinasamahan ko sila sa ospital, at tinulungan silang mahanap ng trabaho. Minsan, buong gabi akong nakikinig sa kanilang makwento na puno ng luha. Ate, salamat po talaga, umiyak ang isang babae mula sa Vietnam. Parang pamilya na tayo. Sagot ko at hinawakan ang kanyang kamay. Unti-unting lumawa ang mga aktibidad ng foundation. Nagbukas kami ng ikalawa at ikatlong shelter. Nagsimula rin kami ng vocational training programs. Nagturo kami ng pagluluto, pananahi, paggamit ng computer, at iba pang kasanayan na makatulong sa mga babae na maging independent. Mayroon ding mga babae na nagtrabaho sa aming kumpanya. Sa simula, nagsimula sila sa production, at ngayon ay mahuhusay na team leader. Salamat po sa presidente, nagbago ang buhay ko. Sa tuwing naririnig ko ang salitang iyon, uminit ang aking dibdib. Dahil naramdaman ko na ang sakit ng aking nakaraan ay nagiging paasa ng iba, samantala patuloy na lumago ang kumpanya. Noong 2024, naabot na ang taon ng benta ang 5 bilyong piso. Lumampas sa 100 ang empleyado at naging 2 na ang pabrika. Ngunit hindi ko nakalimutan ang aking pinakmulan. Madalas pa rin akong dumadalaw sa pabrika, kumakain ng lunch kasama ang nga empleyado, at nakikinig sa kanilang nga salobin. Ang aming presidente ay medyo espesyal. Hindi ba? Sabi ngang isang empleyado. Bakit po? Ang ibang presidente sa ibang kumpanya ay bihira lang pumupunta sa production area. Ngunit ang presidente namin ay kasama naming nagpapawis. Natural lang iyon. Ako rin, noon, ay katulad din ninyo. Sa taglagas ng taong iyon, nagkaroon ng marangal na pangyayari. Ginawaran kami ng isang parangal mula sa Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad DSWD. Isang parangal para sa kontribusyon sa multicultural coexistence at pagpapabuti ang karapatan ng kababayan. Sa araw ng awarding ceremony, direkta kong tinanggap ang parangal mula sa kalihim ng DSWD. Ang aktibidad ni Alina ay nabibigay lakas at paasa sa maraming tao. Salamat po. Ibinabalik ko lang po sa lipunan ang utang na loob na natanggap ko. Sa aking speech, ikinuwento ko ang aking taos-pusong nararamdaman. 5 taon na ang nakalipas, wala po akong anuman, walang pera, walang bahay, walang kaibigan. Ngunit tinanggap po ako ngang bansang Pilipinas, at may mataong tulad ni Aling Nena na naabot ng tulong. Hindi ko po kailanman malilimutan ang utang na loob na iyon. At gusto ko pong magbigay ng paasa sa mataong nahihirapan tulad ko nun. Huwag po kayong kailanman sumuko. Mangyayari po ang himala, umalingaw-ngaw ang malakas na palapakan sa buong venue. Marami rin ang umiyak. Pagkatapos ng awarding ceremony, humingi ang isang reporter ng interview. Alina, ano po ang pangarap ninyo sa hinaharap? Gusto ko pong tulungan ang mas maraming babae. Gusto kong making isang ina na ipinakmamalaki na aking anak na si Aileen. May gusto po ba kayong sabihin kay Aileen? Anak, dahil sa iyo, hindi sumuko ang nanay. Dahil sa iyo, nakarating ako dito. Salamat, mahal kita. Nang lumabas ang artikulo, malaki ang naging reaksyon. Naanti ako. Nakakuha ako ng lakas para mabuhay. Buong puso kong susuportahan si Alina. Lumampas sa 1 milyong followers ang aking social media accounts. Dumagsa ang mga imbitasyon sa pagiging speaker. Tinanggap ako nga universidad, kumpanya, at ahensyang gobyerno. Ibinahagi ko ang aking karanasan sa maraming tao. Kahit sa mahirap na panahon, huwag kayong kailanman susuko. Sisiguraduhin na bukas ay mas maganda kaysa ngayon. Nagsimulang lumapit sa akin ang mga kabataan. Naisip ko na susuko na ako sa aking pangarap, ngunit nang makita ko si Alina, nagkaroon akong ng lakas. Gusto ko ring sumubo ng bagong bagay. Pinatungan ko ang kanilang likod at hinikayat, kaya mo iyan, maniwala ka sa iyong sarili at sumulong. Sa simula ng 2025, may dumating na espesyal na imbitasyon. Itinalaga ako ng gobyerno bilang miyembro ng isang expert committee para sa foreigner policy. Pakiusap. Ipakita ninyo ang tunay na boses ng nga dayuhang babae sa patakaran. Karangalan po. Buong puso ko po itong tatanggapin. Sumali ako sa makulong at direktang nakipaunayan sa magumagawa ng patakaran. Ano po ang pinakakailangan ng nga dayuhang babae ngayon? Tanong ni Marco. Edukasyon sa wika. Pagkatapos,
isang litas na lugar para magtrabaho. At higit sa lahat, pagalang bilang isang tao. Pagalang, opo. Hindi sila dapat tingnan ng mababa dahil dayuhan sila kundi ituring bilang kapantay na tao. Ang aking maopinyon ay isinama sa aktual na patakaran. Tinaasan ang budget para sa patulong sa madayuhang babae at pinalawa ang nga programa na puno ako ng pamamalaki. Dahil naramdaman ko na unti-unti kong binabago ang ipunan sa tamang direksyon, ngunit para sa akin mayroon pang mas masayang oras. Ang oras na kasama ko si Eileen. Nanay, paglaki ko ano kaya ang magiging ako anuman ang gusto mong maging kaya mo? Parang presidenta ng kumpanya tulad ni nanay? Iyon ay maganda rin. Ngunit ayos lang kahit iba. Ang mahalaga ay maging masaya ka. Masaya ka ba, nanay? O sobra. Dahil kasama kita. Niyakap ko ng mahigpit si Eileen. Maliit at mainit, ang sandaling ito ang lahat ng aking buhay. Magtatapos ba dito ang aking kwento? Sa taaraw ng 2025, isa pang pagbabago ang dumating sa aking buhay. Pag-ibig. Ang pangalan niya ay Marco Santos, isang 38 taong gulang na social worker, na kakilala kami sa pamamagitan ng trabaho sa foundation. Nagdatrabaho siya sa Foreign Workers Support Center. Sa pulong ng support project, unang beses kaming nag-usap. Alina, ako po si Marco. Ikinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala. Ang unang impresyon ko ay isang ordinaryong tao. Ordinaryo ang tangkat. Ordinaryo ang hitsura. Ngunit habang kami ay nausap, napansin ko. Ang taong ito ay may toto at tapat na puso. Ano po ang pinanahihirapan ang nga dayuhang babae ngayon? Tanong ni Ge Santos. Pag-isa, hindi naiintindihan ang wika at walang maasahang kaibigan. O tama po, ganon din ang nga nakakatakpo ko sa field, nagtata kami ng isang joint project. Magdatayo kami ng community center para sa mga dayuhang babae. Madalas na kaming nakikita. Napupulong, napaplano at sama-samang nai-inspeksyon sa field. Unti-anting lumalapit ang aming loop. Isang araw, binilhan ako ni Ge Santos ng mainit na kape. Pagod ka. Inumin mo ito. Salamat po. Narinig ko ang nakaraan mo, Alina. Talagang napakagaling mo. Hindi po toto. Nasikap lang po akong mabuhay. Iyon ang kahanga-hanga. Ang hindi ka kailanman sumuko at nakarating ka dito. Ang tingin ni Ge Santos ay napakainit. May malalim na paggalang sa akin. Mula ng araw na iyon, dumami ang tawag at mensahe mula kay Ge Santos. Kumain ka na ba? Kumusta ang pulong ngayon? Ayos ba si Eileen? Sa simula, akala ko ay paalala lang sa trabaho. Ngunit unti-unting nabago. Napakita siya ng matinding interes sa aking pang-araw-araw na buhay. Anong gagawin mo ngayong weekend? Pupunta po kami ni Eileen sa parke. Maaari ba akong sumama? Ha? Gusto ko pong makita si Eileen. Nung weekend pumunta kaming tatlo sa parke. Napakabait ni G. Santos kay Eileen. Makasama silang nagtakbuhan at naglaro, binilhan niya ng merienda at pinakinggan ang kanyang nga kwento ng may lambing. Tito, mahal kita. Sigaw ni Eileen nang nakangiti. Talaga? Oo, ang galing niya po. Nasimula na akong mahulog kay Ge Santos. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may takot. Natatakot akong mahal muli. Dahil ang sugat na natamo ko kay Shunsuke Kimura ay naroon pa rin, ngunit si Jay Santos ay iba. Mula sa kanyang masalita at kilos, nararamdaman ko ang tunay na puso. Isang gabi, umamin sa akin si Ge Santos. Alina, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano po iyon? Mahal kita, Alina. Bumilis ng husto ang tibok ng aking puso. Kailan pa po? Mula nang una tayong makita. Ngunit hindi ko masabi. Dahil marami kang pinagdaanan, natatakot akong maging pabigat ang aking nararamdaman. Ako rin? Oo, mahal din kita. Nagliwana ang mukha ni Ge Santos, parang isang bata na masayang-masaya. Nagkaroon kami ng relasyon bilang magkasintahan. Napakamaingat at dahan-dahan naming binuo ang aming relasyon. Dahil kay Eileen, lalo kaming naging maingat. Dapat ko bang sabihin kay Eileen? Tanong ko, huwag muna. Hintayin natin na natural na tanggapin niya. Salamat po. Talagang mabait si Ge Santos. Hindi siya na mamadali, hindi nang pipilit, at naunawaan ang lahat sa akin. Nagustuhan din siya ni Aling Nena. Marco, talagang mabuting tao siya. Bagay na bagay kayo ni Alina. Sa tingin niyo po? Oo. Sa pagkakataong ito, toto na. Kalahating taon kaming na-date. Napakasayang panahon, parang panaginip. Siya ang umintindi sa lahat sa akin. Ang aking nakaraan, ang pagkakaroon ni Eileen, at ang aking napakabusi na pang-araw-araw na buhay. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko. Bakit?
Dahil puro trabaho ako, at hindi ako makapagbigay ng maraming oras sa iyo. Ayos lang, kaya kong maghintay kahit kailan. Salamat po, dahil mahal kita. Sa taglamig ng 2025, nagpropose sa akin si J. Santos. Sa isang restaurant na may magandang view ng cityscape, kasama rin si Eileen. Alina, lumuhod ng tahimik si J. Santos. Pakiusap, pakasalan mo ako. Bilang ama ni Eileen at bilang iyong asawa, kumuha siya ng singsing mula sa isang maliit na box. Hindi malaki, ngunit kumikinang ng maganda ang brilyan. Sumigaw si Eileen, nanay, sabihin mo oh. Tinakpan ko ang aking mukha ng dalawang kamay at umiyak. Luhang kaligayahan na para nabayaran ang lahat ng aking pinagdaanan sa buhay. Oh, buong puso, niyakap ako ni J. Santos ng mahigpit. Tumalon din si Eileen sa pagitan namin, naging tunay kaming pamilya. Isinagawa ang kasal ng simple. Inimbitahan lang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Si Aling Nena ang nga kasama sa foundation, ang nga empleyado ng kumpanya, at ang aking mga magulang mula Kyrgyzstan ay dumating din. Alina, binabati kita sa iyong kasal. Malumanay na sabi nga aking ama. Salamat po, tatay. Nakahanap ka ng talagang mabuting tao. Opo, napakabait niya para sa akin. Yumukot ng malalim si J. Santos sa aking mamagulang, mama at papa. Pangako ko po, buong buhay ko pong alagaan si Alina. Pakiusap, alagaan mo ang aming anak. Ang aking hisura sa puting wedding dress ay puro kaligayahan. Walang-wala ang lahat ng bagay 5 taon na ang nakalipas. Noon natatago ako ngang malaking tiyan at tumatakas patungong Pilipinas. Ngunit ngayon, napapalibutan ako ng maraming nagmamahal sa akin at naglalakad ng buong pagmamayabang sa ICE. Si Eileen ang nagdala ng aking bouquet. Nanay, ang ganda mo. Salamat Eileen, may tatay ka na rin. Oh, si Tito Marco ay ang totukong tatay. Mahal ko siya. Nag-honeymoon kami sa Palawan. Makasama kaming tatlo na naglalakad sa dalampasigan habang pinamamasdan ang asul na dagat. Tumakbo, si Eileen sa unahan, naglalaro sa alon. Naalala ko pa rin na malinaw ang araw na ipinanganak ko siya, sabi ko kay J. Santos. Mahirap, hindi ba? Opo, ngunit ang araw na iyon ang napabago sa aking buhay. Masaya ako ngayon, o sobra, dahil sa iyo, masaya rin ako, dahil kay Alina at Eileen. Tahimik kaming nahalikan, kumikinang ang ibabaw ng dagat. Nag-reflect ang sikat ng araw, lahat ay isang bagong simula. Pagkatapos ang kasal, lalo akong naging abala. Ang trabaho sa kumpanya, ang pamamahala sa foundation, at ang pamilya. Ngunit puno ang aking puso, dahil malaki ang tulong ni J. Santos sa gawaing bahay at pag-alaga kay Eileen. Kumusta ang pulo ngayon? Tanong ni J. Santos habang nagluluto ng hapunan. Napakaganda po, naghahanda na kami para sa paglunsad ng bagong produkto. Bago na naman? Opo, sa pagkakataong ito, tradisyonal na tinapay mula sa Kyrgyzstan. Ang paggawa ng bagong bagay ay ang aking pasyon. Patuloy akong sumusulong at humahamon. Sa simulangan 2026, inilabas ang bagong produkto. Ang pangalan nito ay Set Root Tinapay, isang fusion product na may tradisyonal na tinapay ng Kyrgyzstan na pinalaman ng ube halaya. Ang reaksyon ay napakabilis. Sa unang buwan ng paglunsad, 100,000 piraso ang nabenta at sa susunod na buwan, nalampasan ang 500,000 piraso. Muling tumaas ng husto ang benta ang kumpanya. Presidente, henyo kayo. Paano po kayo nakakagawa ng sunod-sunod na hit products? Ano po ang sikreto? Ngumiti ako at sumagot, wala akong espesyal na sikreto. Gumagawa lang ako ng may taos-pusong hangarin. Taos-puso, iyon ang lahat sa akin. Gumagawa hindi para kumita, kundi para magbigay ng sarap at kaligayahan sa mga tao. Ang isiping iyon ang naktulot na resulta. Sa tagsibol ng taong iyon naglabas ako ng isang libro. Aking autobiography. Ang pamagat ay Dalawang Langit. Ang kwento ng pag-asa. Binuo ko sa isang libro ang lahat ng aking buhay. Ang aking pagkabata sa Kyrgyzstan, ang pagkakakilala kay J. Kimura at ang malupit na pagtataksil. Ang matinding hirap na naranasan ko sa Pilipinas. Ang pagkakakilala kay Aling Nena, ang aking anghel. Ang tagumpay nga negosyo. At ang mainit na pag-ibig kay Marco Santos. Isinulat ko ang lahat ng walang tinatago. Ang sakit, ang kabiguan, ang nakaraang ikinahihiya. Wala akong tinago. Mabilis na naging bestseller ang libro. Sa loob ng isang buwan, 100,000 kopya ang nabenta. Sa book signing na hinanap sa bookstore, dandang tao ang pumila. Nababasa ko ang libro ni Alina at nakaroon ako ng paasa para mabuhay, sabi ng isang babae habang umiyak. Dayuhan din po ako.
Marami ako naranasan na diskriminasyon sa Pilipinas at sobrang nahirapan. Ngunit nang mabasa ko ang kwento ni Alina, napasya akong hindi ako susuko. Tumayo ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Kaya mo iyan, malalampasan mo iyan. Isang lalaking iba naman ang nasabi, bumaksa ang aking negosyo at nasa ilalim ako. Ngunit nang mabasa ko ang libro ni Alina, napasya akong subukan muli. Napakagandang desisyon. Hindi huling hantungan ang kabiguan. Ito ay isang bagong simula. Tumagal ng mahigit 5 oras ang book signing. Halos manghina ang aking kamay sa pagsusulat, ngunit hindi ko inalis ang aking ngiti. Dahil gusto kong magbigay ng paasa sa mas maraming tao. Sa tag-araw ng taong iyon, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Dumating ang imbitasyon mula sa opisina ng Pangulo. Ito ay isang dinner party na inimbitahan ng Pangulo ang mga taong nagbigay kontribusyon sa multicultural coexistence. Alina, salamat sa iyong pagdating, sabi ng Pangulo at direktang nakipagkamay sa akin. Karangalan po, mahal na Pangulo, nabasa ko ang iyong libro, talagang napakahusay ng iyong buhay. Sobra po ang iyong papuri. Ikaw ang ipinamamalaki ng Pilipinas. Galing ka sa ibang bansa at nakamit mo ang ganitong tagumpay, at nakatulong ka pa sa maraming tao. Salamat po. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa bansang Pilipinas, dahil tinanggap po ako ng bansang ito ng mainit kahit nawalan ako ng kanlungan. Nagpa-picture kami kasama ang Pangulo. Ang larawan na iyon ay lumabas sa front page ng isang national newspaper kinabukasan. Si Alina mula Kyrgyzstan binati ng Pangulo ng personal. Nang makita ang artikulo, nagalak din ang manataw sa Kyrgyzstan. Si Alina ang aming bayani. Sa aming nayon, ipinaskil daw ang malaking larawan ko sa pinakaprominenteng lugar ng community hall ng nayon. Ipinadala sa akin na aking nga magulang ang larawang iyon. Ang walang hanggang pamamalaki ng aming pamilya. Tiningnan ko ang larawan at umiyak. Sa wakas, naintindihan ko na ang lahat ng sakit sa nakaraan ay para sa sandaling ito. Sa taglagas ng taong iyon nagsimula ko ng isa pang bagong hamon. Naging propesor ako sa universidad. Isang kurso tungkol sa entrepreneurship at hamon. Sa unang araw ng lecture, puno ang malaking silid-aralan ng mga estudyante. Lahat sila ay naghihintay sa aking mga salita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Alina. Ngayon, makasama tayong mag-iisip tungkol sa entrepreneurship at sa buhay. 5 taon na ang nakalipas, wala po akong anuman. Hindi ako nakakapagsalita ng Tagalog. Wala akong pera, at mag-isa akong nagdadalang tao. Ngunit hindi po ako kailanman sumuko. At ngayon, narito ako sa inyong harapan. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong silid-aralan. Napakasikat ng aking lecture. Bawat linggo, mahigit 100 estudyante ang dumadalo ng may kumikinang na mata. Nabahagi ako ng matotong kwento batay sa aking karanasan. Product development, marketing, fundraising, at crisis management. Mga kaalaman na hindi matatagpuan sa libro. Propesora, may tanong po ako. O sige, kailan po ang sandali na naramdaman ninyong nanalo kayo? Nang subukan ni Mang Tonyo na sirain ang aming negosyo. Nang makalat siya ng kasinungalingan, talagang nawalan ako ng paasa. Paano niyo po nalampasan ang krisis na iyon dahil hindi ako sumuko at dahil nahanap ako ng mas mahusay na solusyon ng mahinahon nang hindi nakpapadala sa emosyon? Nagsusulat ang mga estudyante ng notes sa bawat salita. Mayroon ding mga estudyante na nagdadala ng sarili nilang business plan. Propesora, maaari niyo po bang tingnan ang ideya ko? Siyempre. Buong puso kong sinuportahan ang kanilang nga pangarap. Iyon din ang paraan ko para ibalik ang utang na loob na natanggap ko kay Aling Nena sa susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng semestre, isang estudyante ang napunta sa aking opisina. Propesora, salamat po talaga. Bakit? Napasya po akong masimula ang negosyo. Dahil po sa lecture ninyo, naging matatag ang aking desisyon. Magandang desisyon. Sigurado akong magtatagumpay ka. Gusto ko pong magtagumpay tulad ng propesora. Ang pamantayan ng tagumpay ay makakaiba para sa bawat tao. Ang pinakamahalaga ay ang maramdaman mong maligaya ka ng buong puso. Opo, tatandaan ko po iyan. Ang estudyanteng iyon ay nagtata ng kumpanya pakalipas ng 1 taon at matagumpay na nagpatakbo. Lubos akong natuwa dahil naramdaman ko na ang aking impluensya ay nagiging pag-asa para sa susunod na henerasyon. Palapit na ang patatapos ng 2026. Tahimik kong nilingon ang nakaraang 6 na taon. Noong taglamit ng 2020, nang lumapag ako sa naya na may malaking tiyan at puno ng APS. Mula noon hanggang ngayon, ang bawat sandali ay isang himala para sa akin. Ngayon ay Enero 2026, ako ay 26 taong gulang.
6 na taon na ang nakalipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. Kaninang umaga, nagising ako tulad ng dati. Sa kusina, naghahanda na almusal si Marco. Magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? Oh, gusto mo nga kape? Salamat. Naghahanda si Ailean para sa pagpasok sa paralan. 7 taong kulang na siya nasa grade 1. Nanay, may presentasyon po ako ngayon sa school. Anong presentasyon? Tungkol sa ipinagmamalaki kong nanay. Anong sasabihin mo? Sasabihin ko po na ang nanay ko ang pinaka-cool sa buong mundo. Niyakap ko ng mahigpit si Aileen. Salamat anak ko. Pagpasok ko sa kumpanya, sinalubong ako nga empleyado ng nakangiti. Magandang umaga, Presidente. May executive meeting po tayo ngayon. Alam ko. Handa na ba ang lahat? Opo, perpekto. Sa conference room, kumpleto na ang mga executive. Ihahaya ko ang ating target ngayong taon matatak kong inihayag, 7 bilyong piso sa taunang benta, higit pang pagpapalawa sa international market. At maglalabas kami ng 5 bagong produkto. Posible po ba iyon? Tanong ng isang executive ng may konting pag-alala. Possible? Kaya natin iyan. Pagkatapos ng pulong, napunta ako sa shelter ng foundation dahil may bagong residente na darating. Isang dalagang babae ang naghihintay ng may takot sa mukha. Mula daw siya sa Mongolia, sabi ngang interpreter. Ate, tulungan niyo po ako. Anong nangyari? Buntis po ako. Ngunit tumakas ang boyfriend ko. At wala po akong mapuntahan. Ang kanyang hitsura ay kapareho ngang hitsura ko 6 na taon na ang nakalipas. Sobrang sakit at desperasyon ang nararamdaman ko noon. Ayos lang. Mula ngayon, dito ka na muna tumira. Aalagaan kita. Talaga po. Siyempre. Ako rin noon ay katulad mo. Pumata ang malaking luha mula sa mata ng babae. Salamat po, ate. Malumanay ko siyang niyakap. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ito ang kahulugan ng aking buhay. Sa hapon may lecture ako sa universidad. Ito ang huling lecture para sa semester na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa loob ng kalahating taon. Sa huli may isa lang akong gustong sabihin sa inyo. Huwag po kayong kailanman sumuko. Gaano man kahirap, gaano man kabigo, gaano man kayo iwanan at mawalan ng pag-asa, huwag po kayong kailanman susuko. 6 na taon na ang nakalipas, nawalan ako ng lahat. Ngunit ngayon, narito ako sa inyong harapan. Kaya niyo rin, maniwala kayo sa inyong sarili at sumulong. Sabay-sabay na tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Standing ovation iyon, marami rin ang umiyak. Pagkatapos ng lecture, lumapit ang isang estudyante. Propesora, may isa lang po akong itatanong. Ano iyon? Wala po ba kayong pinagsisisihan na iniwan niyo ang Kyrgyzstan at pumunta sa Pilipinas? Wala. Sa halip, buong puso akong nagpapasalamat. Bakit po? Dahil dito sa Pilipinas, natakwan ko ang tunay kong pangarap. At higit sa lahat, natutunan ko ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay po, na ang tunay na kaligayahan ay hindi ang magtagumpay, kundi ang magmahal. Hindi pera, kundi ang pahalagahan ang tao. Hindi karangalan, kundi ang magpasalamat sa maliliit na bagay araw-araw. Iyon ang pinakamalaking kayamanan, tumango ng malalim ang estudyante. Propesora, ang inyong masalita ay hindi ko po malilimutan kailanman. Kinagabihan, umuwi ako, naghihintay sina Marco at Eileen sa akin. Nanay, napakagaling po ang presentasyon ko ngayon. Talaga, anong sabi ang teacher? Sabi po niya, napakagaling ni nanay. At ang lahat ng kaibigan ko sabi nila ang galing daw. Ang anak ko ang pinakamagaling sa lahat. Nakasama kaming 3 sa hapagkainan. Ang mainit na tinolang manok na niluto ni Marco. Ang sarap. Dahil gusto ni Alina, ginawa ko ng may extra effort. Salamat, masayang sabi ni Eileen. Ang pamilya natin ay talagang masaya, hindi ba? Oh, sobra. Gusto ko sanang ganito na lang lagi. Ganon ang mangyayari. Nangangako ang nanay. Gabi pinatulog ko si Eileen sa kama. Kinantahan ko siya ng lulabi. Agad siyang nakatulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Parang isang anghel. Umupo kami ni Marco sa sofa sa sala. Sa labas ng bintana tahimik na bumabagsak ang ulan. Umuulan? Ha? Oh, ang ganda. Alina. Masaya ka ba? Oh, sobra. Ikaw. Ako rin. Dahil kasama ko kayo ni Eileen. Mahina naming hinawakan ang kamay ng isa-isa. Malaki at mainit ang kanyang kamay. Naisip ko bigla. 6 na taon na ang nakalipas, nang dumating ako sa Pilipinas na may malaking tiyan. Puno lang ako noon ng takot, pag-isa, at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi ako sumuko,
At ngayon, narito ako, kasama ang aking mahal na asawa at ang aking napakamamahal na anak. Kasama ang isang matagumpay na negosyo at isang makabuluhang trabaho na makatulong sa iba. Ang lahat ng ito ay isang himala para sa akin. Ngunit mayroon pang tunay na himala, na muli akong natuto magmahal ng tao, na muli akong nakapangarap para bukas, na muli akong nakakatawa ng buong puso, iyon ang pinakamalaking himala. Ngayon, malinaw kong naunawaan, na ang buhay ay hindi kailanman natatapos. Kahit nasa pinakamababang punto ka, kahit iwan ka ng isang tao, kahit nasa bingit ka ng kawalan ng paasa, hindi iyon ang katapusan. Isang bagong simula ang laging naghihintay. At ang simula na iyon ay darating lamang kapag hindi tayo sumuko. Ikaw na nanonood ng video na ito, nahihirapan ka ba ngayon? Gusto mo bang isuko ang lahat? Pakiusap, huwag kang sumuko. Tulad ko, ang himala ay laging naghihintay sa iyo. Sa lugar na hindi mo inaasahan. Sa paraan na hindi mo inaasahan. Ang pinakamahalaga ay ang magtiis hanggang huli. Ang hindi sumuko at sumulong ng isa pang hakbang. Kung gagawin mo iyon, makakamit mo rin kaligayahan, pag-ibig, at ang tunay mong pangarap. Ako ang patunay niyan. Ngayong gabi, matutulog ako ng may malalim na pasasalamat. Sa tabi ko ang aking mahal na asawa, at sa likod ng pader ay natutulog ang aking anak. Ito ang lahat sa akin. Asapat na ito. Ang kwento ni Olina ay hindi nagtatapos dito. Bukas at sa makalawa mapapatuloy ang aking buhay. Ngunit may isang bagay na sigurado, na ang aking kwento sa hinaharap ay puno ng pasasalamat at pag-ibig, at ang entablado ay laging dito sa Pilipinas. Salamat, iniligtas mo ako. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Ibibigay ko ang utang na loob na ito sa lipunan habang buhay. At patuloy akong mabibigay ng paasa sa mga taong nahihirapan tulad ko noon. Iyon ang pangako ng aking buhay.